ganito. Come, young people of faith, come with dreams, your energy, your questions, and your hope. We come bringing our hearts ready to be shaped by God's Word and Spirit. In a world that often pulls us in many directions, we gather to center our lives in Christ. We seek strength to live with purpose, courage, and compassion. Let us open our hearts to the one who calls us to be light in the world. We come to worship the Lord, our Creator, Redeemer, and God who makes all things new. Please rise as we sing the hymn of praise. I
Father, we thank you for the gift of this new day and the opportunity to gather in your presence. As we open the doors of our hearts and this place of worship, we pray that your Holy Spirit be upon us. Bless this service from the beginning till the end, and bind us together in a spirit of love and unity. All through Christ our Lord. Amen. Please be seated. God invites us to come just as we are, with our doubts and distractions, our pride and our fears. We often chase after success, approval, and comfort, forgetting the one who gives true meaning to life. Let us first breath and return to the God who never stops loving us. Let us confess our sins and open our hearts to God's glory, mercy. In silence, let us confess our sins. Praise to the Lord, for he has heard our cries for mercy. The Lord is our strength and our shield, and our hearts trust in him. Our hearts cry for joy and leap with joy, and with songs let us praise our Lord. Thanks be to God for the forgiveness of our sins. And greet one another while singing. Together
Mayang buntag natong tanan. Salamat sa atong Dios niya na usab kita karon hiniusa nga iyahang gipadala diri. Salamat sa mayong pagkatulog sa kagabhion og sa mayong lawas nga gipamatak kita niya. Og sa bag-o nga adlaw nga iyang gidugang pa sa atong mga kinabuhi. Praise God for that gift of another day, for the gift of life, and above all, the gift of eternal life. Praise to Jesus, our Savior, our Lord, our Master and King. Palihog, hawiri inyong mga bulletin. Kay labi na katong ng mga assignments para sa atong midweek and for the next Sunday's worship. Kaya aron kamo makaandam nga ni aday inyong pangalan diri naka-print. So palihog, hawid og abli sa bulletin. Padayon totong Sunday schools and Bible studies. And today is Christian Young Adults Fellowship Sunday. Ang SIAF, wala pa mo nakapadayon sa inyong Sunday schools, but padayon kamo. The kids and the CYF, padayon sila, not only Sunday schools, but Bible studies every Saturday, CYF at 2 p.m. And for our prayer meeting this coming Tuesday, October 21, liturgist Crisilda Dolores Mero, Messenger Reverend Carmelito Mero. For the next Sunday's worship staff, Elder Leslie Hamil, liturgist Gloria Monoy, choir, youth choir, Deacon Winard Luzon, and door greeters CWA. Ibalik ang CWA nga mag-door greeters kamo next Sunday. Usa atong weekly financial report and expenditures, di na nako basahon, but niya inyong makita. Salamat sa padayon nga malahot tayon paghatag sa atong tithes, pledges, and offerings, even our time, our lives, our talents, for the glory of our God. Ang atong birthday celebrators and wedding anniversary celebrators for this week: October 20, Hennessy Villegas. October 21, Blessed M. Lazam. October 23, Joel Llanos. And October 24, Erico Estrada and Ernest Daniel Mero. Atong wedding anniversary celebrators, Mr. and Mrs. Judy Michael and Roslyn Babia, Mr. and Mrs. Denmark Jean Babia, and Mr. and Mrs. Raul and Rosita Dayan. Koy, palihog. Salamat padayon sa walay huno nga nag-support sa itong Breakfast Fellowship, for those who give in kind and in cash, and a lot of thanks also to Dr. Maria Linda Espiritu and family for donating a glass lectern and whiteboard. Thank you so much. And thank you also sa padayon nga panindot pinagi sa flowers sa altar sa atong Ginoo. Salamat kayo, ana. Ang atong mga meetings
humana gahapon unta ang meeting sa CWA. Apan salamat kayo we were with the celebrator, Crisilda Mero, kagahapon sa pagpasalamat og fellowship sa iyahang birthday. Salamat sa Ginoo. And next Sunday, Newman Bible Academy Alumni Meeting. Natay importante nga pagamitingan those alumni of the Newman Bible Academy. And also, praise God for all those who follow us every Sunday through this live stream. Ang atong mga nag-follow uban sa atong pagsimba diha sa espiritu o sa kamaturan for those who are worshiping with us online. God bless you all. Kinilang ang atong mga announcements o mga pahinumdom. Thank you and God bless as we continue to worship the Lord and to listen to His message nga pag-deliver sa atong Christian Young Adults Fellowship President Rami Barry Mero. Salamat sa imong pag-volunteer nga maoy messenger karon nga atong simba. Thank you. Let us prepare our hearts and mind for the community prayer. God of love and light, we pause now to reflect the incredible ways in our lives are filled up with joy and to be thankful. We know joy in our experiences, the successes we have known, the sense of wonder we feel, the exhilaration of accomplishing difficult tasks, the satisfaction of doing our best, and we are thankful. We know how happy we are in our relationship, especially for the birthday celebrators mentioned a while ago, and the love that is shared within our families, the caring of our friends, the camaraderie of the groups we are part of, and we are thankful. Almighty God, you sent your Son, Jesus Christ, to reconcile the world to yourself. We praise and bless you for those whom you have sent in the power to preach the gospel to all nations. Last Sunday, you empower our brother Gabriel Atiga, and today we pray, O Lord, for the double spirit of empowerment for Rami Barry Ibanez Miro to deliver your message. God of holiness and love, praise your name in all the earth. Thank you for our brothers and sisters who are here today. Some of them are celebrating wedding anniversaries, and for the weekdays ahead, give them the blessing of abundant life, happy, in good health, and they will share it with their families and friends, acknowledging in your graciousness. We pray also, dear Lord, for the success of the upcoming Third National Evangelical Fellowship in Crossroad, Davao City Church. May the leaders and all delegates will have a meaningful, exciting, and full of happy discussion during that event. Send us to do your deeds of mercy and peace, to feed the hungry, shelter the homeless, touch the sick with your healing balm. We pray, O God, for our brothers and sisters
in their sick beds, in home, even in hospitals, and maybe some of them are in the church here and some in their homes, feeling the need of your touch, like Roland Miro, Dr. Jamie Irisari, Felicidad Udango, Mario Rara, Lourdes Basalo, Edna Arisa, John Mongado, Leslie and Alonso Reyes, Ruth Calo, Steve Parunda, Orbado Lagrama Jr., Rachel Jen Bertoldo, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, Rosemary Ilyar, Edgardo Saldivar, Rolando Bicero, and even some of our elders, Lord, in these times of rainy days and maybe during events of earthquakes and other calamities. We pray, O God, that you will give us the time to reflect on ourselves as we are about to celebrate the 96th founding anniversary of the Butuan Evangelical Church. And we pray for our bishops and church leaders that they will contemplate themselves to ask forgiveness for some errors they have made in altering our Constitution and some misinterpretation of our basis of union. We continue to pray for our brothers in Luzon, Visayas, and Mindanao, having to contend with Typhoon Ramil and the recent earthquakes and aftershocks. And we continue to pray, O God, that you will give assurance to those who miss their loved ones, and the living and the dead are in your care, certain of being joined again in the unbroken circle that will sing your praise forever. May we celebrate the memorials of our loved ones in proper order, that we may not fall like the ways of the Christless pagans. For those who will be traveling to other places for some important business, like attending weddings, studies, some vacations, others visiting friends and relatives, we pray, O God, for the meaningful and successful journey. We pray for the leaders of our nations today and the many important critical situations they face, from the chief executive down to the barangays and even to the puroks and even to every organizations. Give wisdom to the three government structures, legislative, executive, and judiciary, that they will do their function for the check and balance, and we will have a peaceful and happy administration of our government. We pray for our PNP and military personnel stationed around the country. We know they face dangers and the possibility of death day after day. We also pray for other forces that works for the true freedom for all Filipinos, that their dreams for the progressive nation be realized. O Lord, empower our Christian
young adult fellowship. They are the most energetic and resourceful group in our church today. Gracious God, we live and move and have our being in your presence in fullness of joy. Break the spell of that which blinds our minds. Purify our hearts that we may see you. Renew our inward life through the unseen and the eternal. Visit our spirits and witness with them that we are your children. Hear our spoken as well as our prayer in silence and deeply sigh in our hearts and spirits. We are very grateful that you have given us many ways to connect with you, through singing, through silence, through listening, through service, and through our personal prayers and our corporate prayers. We thank you, and that in every place your servants call upon your name, for the kingdom and the power and the glory are yours forever. Amen. Akong gihangyang tanan sa pagtindog alang sa pagbasa sa atong patkoranan sa atong papangalandong dining pagsimba. Kinutlo gikan sa sinulat ni Pablo diha sa taga Roma 3:19 ngadto sa 28. Karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang ni adtong nailalom sa balaod, aron wala kitay ikabalibad ug aron mailalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi paghimong matarong sa mga tao o kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod o sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Kay managsama naman ang tanang mga tao, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Hesukristo nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niini nga paagi gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapalubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Hesus. Karon unsa may angay tang ipanghambog? Wala. Nganuman, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili. Kundili tungod sa iyang pagtuo, kay mao ang atong gituohan nga ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Gihangyo ang tanan sa pagtulikod.
Salamat sa Christian Young Adult sa among first and final practice. Ngayong buntag, ingon sa kong papa nga kung mangayo gani kag katahuran dong nya di mo tubag dagan ganun pa dili na sila ingon nato. So good morning. Karon nga Domingo atong giselebrar ang Christian Young Adult Fellowship. Sa wala makasubay sa history sa atong Christian Young Adult, kini usa siya ka dako gyud nga lihok sa mga young adult kay challenge man ni kaniadto sa dihang kita mahimong CYF ang sunod nga ang hulato na og may UCM, mag CWA, so layo kayo ang age gap. So mapasalamat ta sa pagpaningkamot sa atong mga kauban nga naa dinhi nga iglesia gyud usa sa mga convener para sa pagpa-recognize sa Christian Young Adult dito sa nasyonal. Gani na ay mga resistance dito kay mao lagi na ang question sa pag-abot sa panahon ang age gap makulangan ang CWA, mugamay ang Living Word, Living Word, GCM gud ang Living Word, ang Christian Young UCM. So in a person of akong maninoy wala mo ko kita si Engineer Samuel Singkumunoy, usa siya sa convener nga naaproban gyud og na-recognize sa tuig 2006 dito sa Digos, Davao City ang UCA, ang CW, ang Christian Young Adult. Uban ni RR Rakasa, mo na yung mga kauban kanito si Ate Union Lokiti. So karon nakita nato ang Christian Young Adult sa ato ang simbahan. Nini usab nga bulan atong giselebrar ang gitawag nato og Reformation Sunday or month, no? Sa ato nga pinulungan, sa man nato pagsabot ng Reformation, dugay na magita sig simba-simba. Usa may Reformation. Kung tan-aw nato sa mga diksyonaryo nga atong mga makita sa ato ang mga panimalay o bisan sa atong simbahan, matan-aw nato which is ang reform, from ang root word niya reform, which is to change a better state or to improve na mga ma-alter na to or ato bakahang na mga abolition sa usa ka sikta or sa usa ka institusyon. Pero sa history, kung tan-aw na to, diha sa Reformation was in 16th century, is a political, religious and political culture movement nga nasiak ang Kristyanismo diha sa western nga bahin. Unya gipanguluhan kini sa di man kita tanan kailan naman ta nakasabalo naman ta usa ka German monk ang nagsugod niini sa tuig 1517, which is pinaagi kang Martin Luther. Nagsulat siya og 95 thesis nga adunay pagkritiko sa mga practices kaniadto sa mga early Christian or wintag Roman Catholics, mao man gid na kay mao man na atong na angdan nga kuan relihiyon sa wala pa ang Protestant. So sa nahitabo na iyang gipagawas ang mga critics niya uban sa mga 95 thesis niini nga iyang gi-question ang katong kapasayloan sa sala, which is ang naangdan kaniadto unya naabuso matud pa kay ang pardon of sin is burag siya og ang Pope needs tugot siya nga through burag bayaran bitaw para mapasaylo ka inay nga magpenitensya ka di na ka mag-anto sa purgatorio di sir ka mga sa Ginoo is ilang gina burag nga abuso siya sa tinan-awan nga mobayad ka nya makakuan ka sa imong mga gusto nga buhaton ya ang mga pobre og gikabayad mag-antos gyud. Sumoto usa sa mga nakita lang ni Martin Luther nga iyang gipublish mismo sa simbahan sa Wittenberg, Germany. Unya mao to nga ni sangko nga si Martin Luther gi excommunicado siya sa tuig 1521.
So mauna siya nga ning kaya ni kuyanap ang suwat ni Martin Luther napay ning sunod kaniya. So nabahin na gyud siya unya ang Kristyanismo kung tan-aw na to sa karon nga ratio sa una isa ra man gyud karon 50% of it or 52% is nagpabilin to ay mga Roman Catholic. Kita na-appeal na ta dito sa 37%. Dako kaayo siya nga kabahinan. Nya sa ato pod nga mga Protestant nidaghan pod ang mga denominasyon diha kang sa pagtuo nga ang sumbanan sa pagtuo is ang Biblia para lang sa ato nga mao gyud basis of faith. Giingon nga the principles of Reformation, it is the heart. The biblical involves commitment to align God's will and command with the supreme authority of the Bible, with the principle of sola scriptura or scripture alone being the foundation aspect of a Protestant Reformation. Sa ato na mga UCCP, kung atong tan-awon sa amo sa siwa ipamimo man po ni isulti sa amo nga unsa pagtukod ang UCCP gikan kang Martin Luther mao ni mauna mao man imong madumduman gato pero dili pa ingani ka lalom akong nakita o nabasa nganong aduna o nahimot na himo nga adunay reformation. Sa komprehensibo nga teolohiya, Reformation Sunday serves to reaffirm the foundation and principles of the UCCP, which are rooted into the 5 solas. Solas Scriptura, Scripture alone. Solas Christus, Christ alone. Solas Gratias, grace alone. Sola Fide, faith alone. And Soli Deo Gloria, to God be the glory. By the salvation of grace alone, through faith in Christ alone, based on Scripture alone, to the glory, God's glory alone. Ang teksto nga atong gibasa dili pa lang dugay sa Roma 3:19-28. Adunay mga punto nga atong makita kabahin sa balaod. Nga tungod sa balaod makita nato nga mga tao nga existence gyud ang sala, no? Unya naapo diha nga gipadayag pod nga ang tao gipakamatarong pinaagi sa atong mga pagtuo. Kay lagi kitang tanan nakasala man gid ta, no? Giyon sa man ta paghimo nga mahimong matarong pinaagi sa grasya sa Dios. Gipamatud-an nga ang pagmatarong halad aron magpakita sa iyang pagkamatarong tungod sa iyang pagpailob gitugutan niya ang mga sala na hitabo kaniadto aron ipakita alang sa iyang pagkamatarong tungod sa panahon nga iyang usab na makatarunganon ug ang pagkamatarunganon sa tanan na nagtuo kang Kristo. Nya kinsa may manghambog nga siya matarong nga dili man atong kaugalingon ang Ginoo man ang naghimo kanato sa ato ang mahimo kita nga matarong. Ang pagtuo kung moingon ta og ang pagtuo niya kulang sa buhat or ang atong binuhatan unsa may atong ikapakitaan nga naa ba kay pagtuo. Kung ang pagtuo walay buhat unsa may giingon sa Biblia? Ang pagtuo nga walay buhat, walay kapuslanan. Diha sa Santiago 3:14 ngadto sa 24, adunay mga ilustrasyon diha. Giunsa or unsaon nato pagpakita nga ang pagtuo dunay buhat. Naisumbingay gisulti din na nga ang usa ka igsuon gitugnaw, gigutom. Pero unsa may tubag sana ay pagtuo? Sana ay pagtuo. Ayaw patugnaw, pag-jacket o paghabol. Ang isa ningon, ayaw pagpagutom. Pero sa may angay buhaton adto kung tarong ka. Kay gitugnaw man siya, ihatag nimo og unsay makapawala sa iyang gitugnaw. Dili kay mingon kag
pagkuan imurang tudluan di imong buhaton ang kabahinan nga maserve pud ang iyang gipangayo kay mayingkag ayaw pagpapas mo pero wa ka nihatag og pagkaon para maka sulbad ang iyang problema nga gigutom siya. So kulang sa buhat. Diha sa daang tugon naay mga manifestasyon diha kabahin sa pagtuo nga adunay buhat. Labi na kang Abraham. Giunsa man ni Abraham pagpakita ang iyang pagtuo kang Kristo. Nisunod siya sa sugo sa Ginoo usa may gisugo sa iya. Ihalad imong anak dito sa halaran. Ning tuman si Abraham sa minitabo gikahimutan siya gipanalanginan siya bisan pa ang iyang mga sumusunod kani ang iyang tibuok banay na panalanginan pinaagi sa iyang pagtuo nga adunay buhat. Karon sa ato nga kahimtang niini nga iglesia sa unsa man nato nga paagi makita nga ang atong pagtuo adunay buhat, no? Gipakita sa Dios ang iyang pagkamatinud-anon kanato isip nagtuo siya nga atong Dios. Ang atong mga buhat ang atong mga kasinatian nga atong gisagubam kaniadto. Ang mga hagit bisan niini nga kongregasyon usa may atong nahiaguman. Ang dili nato malimtan January 29, 2023 gikandaduhan atong simbahan kay di ta pasimbahon. Napatay ba atong pagtuo ni hunong bata sa atong kadasig diha sa Ginoo? Nagsugod lang ta sa dili gani halos moabot og 20. Pero tan-aw na to karon kini manifestasyon sa atong pagtuo diha kang Kristo gipanalanginan kita niya bisan ang atong kaugalingon nga nihatag kita og lunot nga pagtuo diha sa Ginoo gibuhat nato atong kabahinan para lang atong mapakita og unsa kita kamatinud-anon sa Ginoo. Ato sigurong palakpakan ang atong kaugalingon diha sa atong pagsalig sa atong Ginoo. Bisan sa atong worship service matag prayer service nato sa Martes nitala og dulan 50 o sobra pa ang mga partisipante niini. Wala ni makabot kaniadto nga wala pay mga paghitabo dinhi sa atong iglesia. Pila raman ang manimba sa midweek kaniadto. Pero karon matag Martes makita nato ang kadasig sa mga miyembro sa Butuan UCCP Butuan City Evangelical Church. Gani aduna pay makita nato human nato og simba na atay fellowship nga nahitabo, fellowship breakfast. Kini mga kadaogan nga gipakita sa Ginoo kanato tungod sa atong pagpakita sa atong tinuaray nga pagtuo diha kaniya. Pananglitan kaniadto nagsugod ta sa atong simba. Dawaton man gid nato atong choir kadungog ta baby ayon. Pero unsa may atong gibuhat? Nagpatandog ba ta? Pipila naman ka mga grupo karon ang mag-choir. Ang atong Living Word nagpabilin, Children's Choir nagpabilin, Siap Choir nagpabilin, ang UCM, ang CWA, naapay Exodus, naapay Prodigal and the Lambs, naapay Maligon Choir. Daghang salamat Sir Ray Orindain sa imong pagtudlo kanamo nga padayon nato napakita ang atong mga voluntaryo nga pagserbisyo diha sa simbahan pinaagi sa natad sa musika. Mapasalamaton no sa kita sa mga volunteer nato niini nga iglesia nga padayon nagsuporta para lang gyud nga matag Domingo aduna kitay hapsay plastado subay sa atong gi-practice nga simba niini nga iglesia. Salamat sa atong mga miyembro. Diha kang Ati Silya Bisuna, kang Ati Jose, Ati Eden, si Lisel, si Chay Chay. Bisan pa manggaling ang atong maabtikon nga chairperson si Ati Libet Ipalina. Sa iyang pagpaningkamot, niini kita nga nakapadayon. Pila naman katuig gikan sa atong nasinati. Murag tulo naman siguro kapin. Pero padayon kita. Taliwala ang atong mga pastor. Matod pa, gi-expelled. Nga naman, nibarog niini nga kongregasyon nga kita makapadayon sa pagsimba niining 6 AM nga simba. Wala baya gyud 6 AM, 7 baya gyud. Apan unsaman
tugod sa pagtubag sa atong mga pastor sa hagit nga kita nga kongregasyon makapadayon sa pagsimba niini nga simbahan gi-expelled. Pero unsa may gibuhat sa atong mga pastor, mga senior citizen, tanawon na to. Pero ang gibuhat sa mga pastor maoy makasulti. Unsa man kini? Mga community service, jail visitation, barangay visitation, barangay Bible study, regular Bible study. Labas sa tanan ang atong baguhay lang na human nga Bible training program uban sa Newman. Kini mga kadaugan base sa atong nakita diha sa kadumalaan sa atong mga pastor. Daghang salamat Reverend Noel Villalba, Reverend Mero and Pastor Tagapulot. Ato siguro silang pasidunggan sa atong makabubungog nga palakpak. Karon, unsa may hagit sa atong pagtuo karon diha sa atong giingon og faith journey. Diin ato mang nalabang ang mga pagsulay nga atong nasinati niini nga iglesia. Kay ako mismo human atong gikaingon nga congregational meeting nahugno gid ko kay akong taguna unsaon naman ni ang atong pagsimba. Kay lagi na may clamor nga kandaduhan og nakandaduhan gid. Pero wala man, nakita man nato, kita tanan nagtinabangay, kita tanan nagpakita sa ato ang pagsuporta sa atong simbahan. Tungod na kay ang atong mga pastor mismo, sila mismo nilihok uban sa atong pagtuo nga makapadayon kita sa pagpangalagad kang Kristo, makapadayon kita sa atong pagbuhat sa atong kabubuton, subay sa gikantar kanato nga atong buhaton isip mga membro niini nga iglesia. Ang hagit ka nato karon is padayon sa atong faith journey nga kinahanglan natong i-overcome. Una, kana atong mga kabalaka, labi na kanang kagabi ilang naglinog na pod samtang nagfinal ko sa atong wali. Ang nakanindot lang kay maglinog di ay ang tao magdungan gyud tawag sa Ginoo. Malipay ta niya na. Pero matingatan ng uban kayo, maglinog mo yung bus, siya may abugon. No? So malipay ta ni ana, pero kinilagi kay tawhanon man, mabalaka man kita, pagtayog, nga gamay nga pagtayog, mabalaka man kita kay, wa man tamaanad sa pila ka tuig sa atong kinabuhi, pila raman ka porsyento pod nga mulinog lagi. Ikaduha, kanang mga kabalaka para sa security sa atong mga pamilya and safety. Kaya ako bitaw, katong permiro nga kusog yun nga linog, akong anak, naas agusanlay, unya pinakaubos sa 4th floor, lain magid atong bation. Mingintag na atay, kanang instinct bitaw nga, kumusta ka atong anak, pero salamat kaya akong anak nanghimo ra pud siya ang pamaagi. Ibasi ko no siya sa grills, hawid mo gawas gid siya. Salamat niya na. Kana kay tawhanon man na nga mga pagbati, di man gid nato na maapugngan. Ikaduha, kanang atong insecurity, no? Kanang sige tahuna-huna, kanang naay panahon nga matigbabaw gid ang atong mga dili maayo nga una-una nga kung buton na man katay pagtuo naman tay Ginoo, pero ma-disturb ta ba? Mo man na siya, realidad man na siya. Labi na sa atong kasamtangan nga sitwasyon sa atong simbahan karon. Pero at least nakita na to ang panalangin sa Ginoo diha bisan pamangganing niini nga pagsimba na to nga ning improve gyud, no? Manifestasyon man na nga ang atong pagsimba sugod sa mga panghitabo adunay gyud panalangin sa Ginoo gumikan niini nga attendance karon sa matag Domingo, no? Ato na siyang nakita og na padayag nato nga mao gid ni ang mga panalangin sa Ginoo sa atong walay puas nga pagpangaliha diha kaniya. Ikatulo, kini atong pagka-vulnerable. Kanang mingon taog dali ra dayon hiubos, gamay nga istorya, burag ako. Nya mangluo dayon, no? Masakitan dayon.
Labi na kining atong mga grupo-grupo, na ay mga closeness niya. Pagtanaw na to, usahay, musipyat lang og aksyon or istorya. Kuan na dayon, mapiktuhan na dayon. Nga, labi na nga, na ay mga batanon, nga burag senior citizen, na ay senior citizen, mura pog batanon. Normal man na. Kay kabahin man na sa atong pagtubo, gihapon diya kang Kristo. Mao ni walking with faith, naagi na siya. Paglabaw sa tanan, anda kong hagit sa amo nga mga Christian young adult. Atong i-visit ang mission and goal ni ini nga simbahan. Sa pagtukod sa Christian young adult, uban sa purpose nga ang CYF makaprovide og young adults to grow spiritually, engage in stewardship, and serve the church as its mission. With a role serves important implementing arm of the UCCP, promoting church vision, mission, and goal. With the various programs and initiatives, actively participate in the UCCP Evangelical Church decision-making process to support its program. Sa katapusan akong sublion, ang balaod dili mao ang makahimo sa taong matarong, gihimo sa Dios. Ang taong matarong pinaagi sa iyang pagtuo kang Hesukristo. Pinaagi sa grasya sa Dios, kay ang Dios matarong man o kita iyang himuong matarong. Mayong buntag ug dalaygon ang Dios. All that we have, our time, our talents, our energy, and our resources comes from God, who blesses us so that we may be a blessing to others. As young people called to make a difference in this world, let us give not out of pressure or habit, but out of gratitude and love for the one who first gave everything for us. Let us offer our gifts and our hearts and our lives to God. Hello. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is
thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine under presence and share and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for all the blessings you have given us. As we offer these gifts, may they be used for your glory and the good of others. Bless the hands that give and the hearts that desire to give. In Jesus' name, amen. Please remain standing as we sing the closing hymn. And while singing, please bring your special offering. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall I come describe it? Treasure grace we give. Take
gracious and loving God, we thank you, O Lord, for your graciousness, your love, and your faithfulness to us. What a wonderful and amazing grace that you have given us. Though we do not deserve to be forgiven, you sent your Son, Jesus Christ, just the same, so that we may believe and have salvation and be forgiven of sins and have eternal life. For this, O Lord, we give thanks. We offer this service to you today and all our lives so that we may truly glorify you. And now, I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, neither heights nor depths, nor anything else in all creation can separate us from the love of God. We pray that therefore we will keep in our hearts the blessings of God, and may the love of God the Father, the Son, and the Holy Spirit rest and abide in you now and forevermore. Amen.